Values Education 7, Term 1, Week 7. Pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad. Mga layunin. Kaugnay na paksa bilang isa, mga uri at karaniwang kalamidad sa Pilipinas. Maikling balik-aral, hulaan ang salita. Hulaan ang salita sa pamamagitan ng mga simbolo, letra o larawan na nakapaloob sa bawat kahon. Pagkatapos mahulaan ang tamang sagot, magbigay ng maikling definisyon batay sa napag-aralan. Para sa unang bilang. Ano ang tamang sagot? Magaling, bagyo. Isang malakas na unos na may kasamang hangin at ulan. Pangalawa. Ano ang tamang sagot? Mahusay, lindol. Bigla ang pagyanig ng lupa dahil sa paggalaw ng mga bato sa ilalim nito. Pangatlo. Ano kaya ang tamang sagot? Napakagaling! Baha. Pag-apaw ng tubig na tumatakip sa mga kalsada at kabahayan. Pang-apat. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Landslide. Pagbagsak o pagguho ng lupa at mga bato mula sa bundok o mataas na lugar. Ang mga kalamidad ay mga pangyayaring likas o gawa ng tao na maaaring magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian at kabuhayan ng mga tao at maaaring humantong sa paghinto ng mga aktibidad sa lipunan at ekonomiya ng isang komunidad. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng malubhang pagbabago at panganib. Ilan sa mga natural na kalamidad o sakunang madalas maganap sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Una, bagyo. Ito ay isang weather system na may malakas na hanging kumikilos ng paikot na madalas may kasamang kulog, kidlat at malakas at matagal na pag-ulan. Ito ay isang higanteng buhawi. Sa mata ng bagyo ay walang hangin subalit malakas naman ang hangin sa eyewall nito. Ang isang malupit na bagyong humagupit sa Pilipinas ay ang bagyong Yolanda na nanalasa noong Nobyembre 8, 2013 kung saan maraming nasirang pag-aari at binawian ng buhay. Talakayin natin mga public storm warning sa Pilipinas.
Ang signal number sa isang lugar ay nakabatay sa tindi, laki ng sirkulasyon, direksyon at bilis ng isang bagyo. Sa sandaling inilabas ang isang public storm warning signal. Nakabatay rin sa mga ito ang pagbabago ng public storm warning signal ng isang lugar. Signal number 1. Inaasahan ang hangin may bilis na 30 hanggang 60 km per hour. Mga paalala, basahin mo ang mga ito. Signal number 2. Inaasahan ang hangin may bilis na 60 km per hour hanggang 100 km per hour sa loob ng 24 oras. Mga paalala, basahin mo ang mga ito. Signal number 3. Inaasahan ang hangin may bilis na 100 km per hour hanggang 185 km per hour sa loob ng 18 oras. Mga paalala, basahin mo ang mga ito. Signal number 4. Inaasahan ang hangin may bilis na 185 km per hour o mahigit pa sa loob ng 12 oras. Mga paalala, basahin mo ang mga ito. Super Typhoon. Inaasahan ang hangin may bilis na 220 km per hour o mahigit pa sa loob ng 12 oras. Mga paalala, basahin mo ang mga ito. Automatikong kanselasyon o suspension ng klase. Signal number 1. Walang pasok sa kindergarten. Signal number 2. Walang pasok sa kindergarten, elementarya, junior high school at senior high school. Signal number 3. Walang pasok sa kindergarten, elementarya, junior high school, senior high school, kolehiyo at graduate school. Balikan natin. Pangalawa, storm surge at storm tide. Magkaiba ang storm surge at storm tide. Ang storm surge o daluyong ay ang hindi pangkaraniwan o abnormal na pagtaas ng tubig dagat na kaugnay ng low pressure weather system, gaya ng mga tropical cyclone at malalakas na extratropical cyclone. Sa storm tide naman, ang water level ng dagat ay tumataas dahil sa kombinasyon ng storm surge at astronomical tide. Sa storm surge at storm tide ay parehong maaaring makaranas ng matinding pagbaha sa coastal areas
o mga baybayin at maging sa karatig na puok, lalo na kung ang dalawa ay masasabay pa sa normal high tide. Pangatlo, baha. Ito ang pagtaas ng tubig ng higit sa kapasidad ng ilog at ibang daluyan ng tubig bunga ng pag-apaw nito sa lupa o sa mga lugar na hindi karaniwang inaabot nito. Ang ilan sa mga sanhi nito ay ang labis na pagulan, biglaang pagbuhos ng malakas na ulan o thunderstorm, at tuloy-tuloy na pag-ulan sa loob ng ilang araw. Ang pagbaha sa kasalukuyan ay tila baga nagiging pangkaraniwan na lamang sa maraming lugar sa Pilipinas. Isang halimbawa nito ay ang Bagyong Ondoy na nanalasa noong September 2009 na nagpalubog sa buong Kamaynilaan at mga bahagi ng Luzon. Pang-apat, flash flood. Ito ay rumaragasang agos ng tubig na may kasamang banlik, putik, bato, kahoy at iba pa. Bagaman mabilis ang pagdating ng flash flood, mabilis din ang paghupa nito. Ang pangkaraniwang sanhi nito ay ang malakas na pagulan. Isang halimbawa nito ang 15 minutong flash flood na naranasan sa lungsod ng Ormoc noong Nobyembre 5, 1991 dahil sa Bagyong Uring. Tinatayang aabot sa 8,000 na tao ang namatay dito. Pang-5, lindol. Ito ang biglaan at mabilis na pagyanig o paggalaw ng fault sa ibabaw ng daigdig o earth crust. Maaaring ang lindol ay volcanic o paglindol na ang sanhi ay ang pagsabog ng bulkan. Bunga nito ay ang paggalaw ng magma sa ilalim ng bulkan na siya namang sanhi ng paggalaw ng lupa. Maaari ding tectonic ang isang lindol kapag may nagaganap na pag-uga o paggalaw sa ilalim ng daigdig. Ang malakas na uri nito ay ang mga nakasisindak na epekto nito, ang isa sa mga pinaka-nakakatakot at mapanirang pangyayari sa kalikasan. Ang lindol na naganap noong Hulyo 16, 1990 na may magnitude 7.8 ay yumanig sa buong Luzon at kumitil ng maraming buhay. Pang-6, landslide o pagguho ng lupa. Ito ay ang pagbagsak ng lupa, putik o malalaking bato dahil sa pagiging mabuway ng burol o bundok. Ang pangkaraniwang sanhi nito ay ang malalakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o hindi kaya naman ay paglindol. Ang isang halimbawa nito ay ang Cherry Hills landslide noong taong 1999. Dahil sa malakas na bagyong Ising, maraming naapektuhan sa Cherry Hills subdivision sa lungsod ng Antipolo. Ang ibang mga bahay ay pumaibaba kasama ng landslide at ang ibang mga tao ay namatay at nalibing ng buhay sa putik at konkreto. Pang-7, tsunami. Ito ay malalaking along nabubuo sa ilalim ng dagat, sanhi ng paglindol, pagsabog ng bulkan, pagguho ng lupa, malaking pagtama ng maliit na bulalakaw, at pagsubok ng mga kagamitang nuklear o atomiko sa
sa karagatan. Kilala rin ito sa tawag na seismic sea waves. Iba pa ito sa tidal waves. Ang halimbawa nito ay ang tsunami sa Japan noong March 2011 na dulot ng paglindol. Pangwalo, pagsabog ng bulkan. Ito ay isang mapanganib na kalamidad na dulot ng pagpapakawala ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Noong January 12, 2020 ay sumabog ang bulkang Taal sa Batangas na nagbuga ng mga ashes sa Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng Central Luzon at Ilocos Region. Pang-siyam, buhawi. Ito ay tinatawag ding alimpuyo, tornado o ipo-ipo. Ito ay isang marahas, mapanganib at umiikot na kolumna ng hangin na dumarapo o sumasayad sa kalatagan ng lupa. Ito ay karaniwang nabubuo kasama ng isang thunderstorm. Ang malamig na hangin sa himpapawid ay baba sa kalupaan, samantalang ang mainit na hangin sa ibaba naman ay aakyat ng paikot. Ang hindi pagiging handa sa kalamidad ay maaring magdulot ng maraming negatibong epekto sa individual, komunidad at lipunan. Narito ang ilan sa mga epekto nito. Una, mas malaking pinsala. Basahin mo ito. Pangalawa, pagkawala ng buhay at kabuhayan. Basahin mo. Pangatlo, pagtaas ng kahirapan. Basahin mo. Pang-apat, paglala ng sakit at karamdaman. Basahin mo. Sa makatuwid, ang kakulangan sa pagiging handa sa kalamidad ay maaring magkaroon ng malawakang epekto sa kalusugan, ekonomiya at seguridad ng mga tao at komunidad. Kaya't mahalaga ang pagpaplano, paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad upang mapanatili ang kaligtasan at kagalingan ng lahat. Para sa kasunod na bahagi, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Kaugnay na paksa bilang 2, pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad. Maikling balik-aral. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, bakit mahalagang maging handa bago dumating ang isang kalamidad? Tama! Mahalagang maging handa bago dumating ang kalamidad upang maging ligtas ang sarili at pamilya. Makaiiwas din ito sa panganib at mas madaling makakilos kapag may emergency. Pangalawa, ano ang dapat gawin kapag may malakas na bagyo? Mahusay! Kapag may malakas na bagyo, manatili sa loob ng bahay o sa ligtas na lugar. Makinig sa mga babala ng awtoridad at maghanda ng emergency kit kung kinakailangan. Pangatlo, paano makatutulong ang bawat isa sa pagpapanatiling ligtas ng pamilya sa panahon ng kalamidad? Napakagaling! Makatutulong ang bawat isa sa pamamagitan ng pagtutulungan at
pagsunod sa mga panuntunan sa kaligtasan. Maaari ring maghanda ng mga kailangan, tumulong sa pamilya, at manatiling kalmado sa panahon ng kalamidad. Ang pansariling pagtugon ay tumutukoy sa pansariling kilos at mahalagang aspeto ng paghanda sa oras ng kalamidad. Sa panahon ng mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, o iba pa, ang kakayahan na magpatupad ng tamang hakbang at pamamaraan sa bawat yugto ng kalamidad ay naglalarawan ng kahandaan at kakayahan na harapin at malagpasan ang mga hamon dulot nito. Narito ang mga pangunahing hakbang na dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng kalamidad. Bago, tumutok sa mga ulat ng panahon. Alamin ang balita ukol sa panahon at ang mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang emergency go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya tulad ng pagkain, damit, gamot, flashlight, etc. Ilikas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar. Kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Gumawa ng family evacuation plan, ang ruta kung saan mas mabilis na makakarating sa evacuation area. Habang manatiling alerto. Manatiling mahinahon. Manatili sa loob ng bahay o evacuation center. Makinig sa pinakabagong balita at taya o kalagayan ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Maging maingat sa paggamit ng kandila o gasera. Umiwas sa mga bagay na maaring bumagsak o masira tulad ng salaming bintana at aparador. Pagkatapos, maging alerto at mag-ingat. Hintayin ang abiso ng kinauukulan ng ligtas ng bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. Huwag gumala upang hindi maabala ang emergency services. Maging maingat sa pagsasaayos ng mga nasirang bahagi ng bahay. Siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Sa pamamagitan ng wastong paghahanda at kooperasyon, ang mga bawat individual ay maaaring maging bahagi ng solusyon sa panahon ng kalamidad. Maikling pagsusulit. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang mga pangunahing pangangailangan na dapat isama sa isang emergency go bag? Narito ang halimbawang sagot. Maaari mo ba itong basahin? Pangalawa, ano ang mga importanteng dokumento na kailangan mong isama sa iyong emergency go bag? Narito ang halimbawang sagot. Pangatlo,
Paano mo paghahandaan ang iba't ibang klaseng mga kalamidad sa pagpili ng mga kagamitan sa iyong emergency go bag? Narito ang halimbawang sagot. Pang-apat, paano mo masusuri kung ang iyong emergency go bag ay handa na para sa anumang kalamidad? Narito ang halimbawang sagot. Pang-lima, paano mo gagamitin ang iyong emergency go bag sa panahon ng kalamidad upang mapanatili ang iyong kaligtasan at kapanatagan? Narito ang halimbawang sagot. Kabuang pagsusulit. Paano to? Basahin at unawain ang mga sumusunod na katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa iyong sagutang papel. Una, ito ay tumutukoy sa mga delikadong pangyayari na nagdudulot ng malaki at kadalasang biglaang pinsala at pagkawasak sa tao, kalikasan at ekonomiya. A. Climate change. B. Global warming. C. Illegal na pagmimina. D. Kalamidad. Ano ang tamang sagot? Pangalawa, ito ay isa sa mga dahilan ng pagguho ng lupa sa mga kabundukan, kaya ipinagbabawal ng pamahalaan ang pagsasagawa nito. A. Climate change. B. Global warming. C. Illegal na pagmimina. D. Pagsusunog ng basura. Pangatlo, ano ang maaaring mangyari sa hindi pagsunod sa paalala ng bawat storm signal? A. Walang mangyayari dahil hindi naman totoo ang mga ito. B. Maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa mga ari-arian at buhay ng mga tao. C. Makakatulong ito sa paglilinis ng hangin at pagpapalakas ng ekonomiya. D. Magiging masaya ang lahat at walang problema sa panahon ng bagyo. Pang-apat, alin sa mga sumusunod ang epekto ng kalamidad sa ekonomiya? A. Emosyonal na trauma at stress sa mga biktima. B. Pagkawala ng buhay at pinsalang pisikal sa mga apektadong individual. C. Pagkasira ng kalikasan. D. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Pang-lima, alin sa mga sumusunod ang epekto ng kalamidad sa kalikasan? A. Kakulangan sa trabaho at oportunidad. B. Pagkawala ng tahanan at kabuhayan ng maraming tao. C. Pagtaas ng antas ng polusyon sa hangin, tubig at lupa. D. Pagkawala ng buhay at pinsalang pisikal sa mga apektadong individual. Pang-anim, ang paghahanda sa kalamidad ay responsibilidad ng patlang. A. Pamahalaan. B. Mamamayan. C. Mag-aaral. D. Lahat ng nabanggit. Pang-pito, ang wastong paghahanda ng emergency go bag ay ginagawa patlang. A. Bago dumating ang kalamidad. B. Habang nangyayari ang kalamidad. C. Pagkatapos ng kalamidad.
D. Tuwing kapanahunan ng kalamidad. Pangwalo, ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng emergency go bag? A. Handa ang mga gamit kung kinakailangan ng madali ang paglisan sa lugar. B. Makasusunod sa uso dahil mayroon din ang mga kapitbahay. C. Makapagko-comply sa requirement ng pamayanan. D. May makukuhang pagkain kapag nagutom sa bahay. Pang-siyam, alin sa mga sumusunod ang nararapat gawin bago pumutok ang bulkan? A. Makipaglaro ng online games sa kaibigan. B. Maglinis ng bakuran. C. Mag-duck, cover, and hold. D. Lumikas sa ligtas na lugar. Pang-sampu, ang pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad ay nagdudulot ng patlang. A. Karagdagang pagdurusa sa mga tao. B. Abala sa pang-araw-araw na gawain. C. Pagtulong sa kaligtasan ng sarili at kapwa. D. Pagkabigo sa kahandaan sa pagharap sa mga panganib. Mga tamang sagot. Mahusay! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga uri at karaniwang kalamidad sa Pilipinas at ang pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.